Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Uso. Taong 2000, Camarines Norte. Nabuhay sa pag-aalaga ng hayop ang pamilya ni Uso. Araw-araw gumagapas ng dayami, damo, puno ng saging, at iba pang pwedeng ipakain sa kalabaw at baka. Iilang bangat ang sinisikap na makuha dahil 10 baka at 10 kalabaw ang papakainin. Hindi naman namumroblema sa paghahakot dahil merong padyak. Minsan nga, mga kalabaw ang mismong nagbubuhat. Sa tuwing maggagapas magkasama ang mga magulang, ito ang nakasanayan magmula noon hanggang ngayon. Kung saan-saan napapadpad, hindi alintana kung malayo. Ang importante, may mauwing pagkain sa mga hayop. Sa paglilibot sa lugar, nakarating sa lupain kung saan makapal at malawak ang talahib. Ganadong kumain ang kalabaw at baka dahil wala namang nababalita ang may-ari. Walang pagdadalawang isip na ginapas. Ilang ulit pabalik-balik kada hapon. Tanghali bababa ng tahanan, hapon nang makakarating. May kalayuan dahil sa karatig bayan. Sa dulo ng talayban, may nag-iisang tahanan sa lilim ng siningwelas. Magmula sa araw na napadpad doon, hindi pa namataan na merong tao. Palaging sarado at wala talagang bakas na may nakatira pa pero may bahay. Sa puntong ito may lalaki na lumabas sa tahanang iyon. Nang masipat sila, kumuha ng sako at karit. Sa hindi malamang dahilan ay nanggapas din. Hindi nakapagsalita ang mga magulang ni Uso. Maging ang binata kakaiba ang dating ng lalaki. Para bang mabangis na hayop. Kinikilabutan sa oras na makita. Hindi na muna sila nagbigay ng reaksyon. Nagpatuloy sa paggapas hanggang sa mapuno ang mga bangkat at sako. Matapos maisaayos ang padyak, nagsimula na silang lumakad. Habang papalis, sinulya pa ni Uso ang lalaki. Tumigil na ito sa paggapas, nakatanaw sa kanila. Akala ko walang tao sa bahay, yung pala meron. Hindi ba kayo kinikilabutan nung nakita siya? Ang bigat ng presensya. Parang may kung ano sa kanya na mahirap ipaliwanag. Wika ni Nanay Donya. Yon na nga rin sana ang sasabihin ko. Ang mas nakakapagtaka, bakit niya tayo ginaya? Gumapas din. Pero napansin niyo ba sa tagal ng paggagapas, wala man lang kahit isang bungkos na nailagay sa sako? Ay nako, wag na nga natin pag-usapan. Kinikilabutan ako. Wika ni Tatay Romel. Binalikan ng binata sa isipan ang pangyayari. Tama ang ama. May katagalan sa paggagapas ng talahib ang lalaki. Pero ang nakakapagtaka, wala man lang itong nailagay sa sako. Wala talaga kahit isang dahon man lang. Para bang ilusyon ang nakikita. Nang mga sumunod na araw, doon pa rin ang punta nila. Hindi rin maintindihan dahil sa lawak ng lupain na dinadaanan, wala man lang talahib. Makapalang damo at halaman, pero wala sa mga yon ang makakain ng kalabaw. Naubos na rin ang pananim ng saging, kung kaya't sa kabila ng kaganapan ng mga nagdaan, bumabalik pa rin. Sa kabutiang palad sikat pa ang araw ng makarating. Nagmamadali sa paggapas. Mabilis ang kilos pero nagulat na lamang nang makita ang lalaki. Nasa unahan na ito. Naggagapas din. Hindi malinaw ang muka dahil sa malaking sombrero. Nakayuko. Tutok na tutok sa ginagawa. Sumenya si Tatay Romel na wag pansinin. Nagpatuloy sila sa paggapas. Nagmamadali para makauwi kagad. Biglang nakaramdam ng kakaiba si Nanay Donya. Nagsusuka, nahihilo,
Panay ang sulyap sa lalaki. Mababakas ang takot. Nakiusap na umuwi na sila. Sumunod naman sina Tatay Romel at Uso. Pagdating ng tahanan, pinaliwanag ni Nanay Donya ang pangyayari. Bigla na lang nakarinig ng boses. Parang may sumasakal. Dahilan para maduwal. Hindi lang ito. Pagtingin sa lalaki, nakatitig ang nanlilisik na mga mata. Parang nanlalamon. Naguguluhan si Uso dahil hindi naman tumingin sa kanila ang lalaki. Nakayuko lamang ito at abala sa paggagapas. Ito din ang pansin ni Tatay Romel. Sigurado ka ba, Tonya? Hindi naman nag-angat ng tingin ng lalaking yon. Baka naman gawa lang yan ng pagkalipas ng gutom. Hindi ka nag-agaan kanina. Matagal ka rin nagtangalian. Romel, alam ko nangyayari dahil ako nakaranas. May kakaiba talaga sa taong yon. Tignan mo, gumaya na naman sa atin. Nangapas din siya. Huwag na lang tayong bumalik doon, kinakabahan ako, baka sa susunod, mas malala pa ang gawin niya. Tahimik na inalala ni Uso ang lalaki. Mula sa unang pagkatagpo hanggang sa nangyari kanina, sumakit ang ulo dahil kahit anong isip, hindi maunawaan ang presensya nito. Kaya naman nagkipit balikat na lamang. Pagsapit ng hapon, lumiban sa paggapas dahil marami pang nakatambak. Pumunta si Uso sa tahanan ng kaibigan para maglibang. May papag sa lilim ng mangga kung saan sila palaging nakatambay. Habang nag-uusap, nasipat ng binata ang lalaki. Naggapas ito ng damo. Sinubukang baliwalain pero naagaw pa rin ang atensyon dahil panay ito ng sulyap sa kanyang kinaroroonan. Ang nakakapagtaka, nang tanungin ng mga kasama, hindi nila nakikita ang lalaki. Sa madaling salita, kay Uso lamang nagpapakita. Gayon pa man naunawaan ng mga kaibigan, hindi siya iniwanan ng mga ito o pinag-isipan ng masama. Gumawa ng paraan ang mga kaibigan. Kumuha ng kamangyan ang isa. Pinausok. Tinambakan ng mga dahon ng suwa. Epektibo naman dahil unti-unting lumayo ang lalaki. Hindi nagpalata na takot. Dahan-dahang umusad palayo. Nang mawala, saka nagpaalam si Uso para iparating sa mga magulang ang kaganapan. Hindi makapaniwala sina Tatay Romel at Nanay Donya kung tutuusin masyadong malayo ang karatig bayan na lampas oras ang paglalakbay. Sa palagay nila, sila ang sinundan ng lalaki. Mainam siguro na magdala tayo ng patalim kung saan man magpunta. Hindi natin alam kung anong pakay ng lalaking yon. Mas mabuti nang handa kaysa maunahan. Kung sakali mang magtangka, huwag kayong mag-aalangan na tagain. May kinalaman kaya ito sa nararamdaman ko kanina. Nakamoy ako ng napakalansa. Bigla ko naduwal. Mababaw na lang din ang paghinga ko. Kinilabutan bigla. Parang yun nangyari doon sa talahiban. Hindi kaya inaaswang ako. Malay natin aswang ang taong yon. Natigilan si Uso nang sabihin ito ng ina. Dito naalala ang engkwentro nung bata pa lamang siya. May nakasalubong sila ni Tatay Romel. Sunod ng sunod sa kanila. Pagdating sa unahan, nagpalit ng anyo bilang aswang. Swerte lang sa mga panong iyon dahil may dumaang grupo ng mangingisda. Hindi natuloy ang sanay pambibiktima. Paano kung aswang nga ang lalaki? Ano pong gagawin natin? Tanong ni Uso. Ano pa nga ba? E di hingi ng tulong kay paring Isyot. Alam niyo naman kung ano ang kakayahan ng kumpare kong yon. Napanatag si Uso sa tugon ng ama. Kilala niya ang taong binanggit nito. Nakasalamuha ng isang beses. Sa tindig pa lang masasabi ng may kakayahan pagdating sa kababalagan. Nang mga sumunod na araw, hindi mapalagay dahil kahit saan man maggapas, nakasunod ang misteryosong lalaki. Pinalipas nila, pero ganun pa rin ang nangyari.
Dito nakapagpasya na lumapit sa antingero. Malayong sityo ang tinungo para marating ang tahanan. Bago mapag-usapan, naulaan kagad ng antingero ang pakay. May aswang na umaaligid sa inyo. Bakit nyo kasi pinasok yung balwarte ng aswang? Hindi ko naman sinabing kasalanan nyo, pero parang ganun na nga. Ay nako, hindi bale na, gagawan ko na paraan. Anong balwarte pare? Yung malawak na talayban sa kabilang bayan ang pinuntahan namin. Hindi kami nangimasok sa kung sinong teritoryo. Yun na nga ang tinutukoy ko. Balwarte ng aswang ang talayban na ginapas nyo. Ilang ulit pa kayo nagpunta roon. Kung sana nagpaalam kayo bago gumapas, hindi sana abot sa ganito. Manong, baka pwede niyong magawa ng aksyon kagad. Si nanay po kasi may nararamdamang kakaiba kapag nasa paligid yung lalaki. Mainam siguro kung papapuntahin dito si Donya upang masuri ko ang kalagayan para mabigyan ng naayon na aksyon ng aswang. Kagad sinunod ng mag-ama ang payo nito. Umuwi. Dinala si Nanay Donya. Kaso nga lang, sa daan palang binulabog na ng aswang. Bawat lingon ng binata na sisipatang lalaki, ganun pa rin ang ginagawa. Gumagapas ng damo. Maging ang suot ay walang pinagbago. Binilisan ng kilos pero pagdating sa unahan, nakita na naman nila ito. Humantong sa punto na sukdulan ang takot, kung kaya't si Tatay Romel ang nagsimula ng usapan. Magandang gabi. Pare, gusto ko lang sanang itanong kung anong meron. Panay ka ng sunod sa amin eh. Meron ba kaming nagawang mali? Sa puntong ito, nag-angat ng tingin ng lalaki. Walang nababanaag na reaksyon, kundi ang panlilisik ng mga mata. Tumitig ito sabay turo kay Nanay Donya. Anong kailangan mo sa nanay ko? Huwag mo siyang ituro ng ganyan ha. Magsalita ka kung anong pakay mo sa amin. Wika ni Uso. Itinago ang ina sa likuran. Hindi nagsalita ang lalaki. Panay titig. Panay turo. Nang mainis si Tatay Romel, humugot ng itak sabay indak. Magsalita ka! Anong kailangan mo sa pamilya ko? Kung may masama kang balak, mas mabuti pang wag mo nang ituloy. Dahil papatayin kita bago mo magalaw ang pamilya. Nanlaki mga mata ni Uso nang sa isang iglap. Nakalapit na ang lalaki. Sinakal si Tatay Romel. Sumigaw naman si Nanay Donya nang makitang umagos ang dugo. Sa muling pagkurap nasa malayo na ang lalaki. Akmang susundan, pero biglang nawala. Imbis sa ina ang ipasuri, ang ama ang prioridad dahil sa kanyang kalagayan. Napailing na lang si Mang Isyot dahil malala ang sugat. Umabot sa ilalim ang kuko ng aswang. Nahirapan itong huminga. Nagaagaw buhay. Nagsisermon habang ginagamot ang pasyente. Aniya, hindi dapat kinausap ang lalaki dahil sa oras na makaramdam ng kaunting banta. Kagad itong susugod. Paulit-ulit ang pagpatak ng langis sa bibig ng pasyente. Pinapatigil ang pagdurugo ng sugat sa pamamagitan ng pagdiin ng telang binabad sa sagradong tubig. Sinabayan ng pagsambit ng orasyon. Ang dugo na dumikit sa tela ay piniga sa isang lagayan. Tinipon para sa susunod na akbang. Sa kabutiang palad, matapos ang mahabang oras ng pagsusuri, naisalba ang buhay ni Tatay Romel. Hindi muna pinakilos dahil pinuluputan ng makapal na tuwalya ang leeg. May nakapaloob na gamot at langis. Pinagbawal muna ang pagsasalita. Sunod na inasikaso ni Mang Isyot ang naipon na dugo mula sa sugat. Katuwang si Uso sa pagpapakulo ng tubig, kasama pa ang ilang halamang ugat, kaya nakikita ng binata ang bawat hakbang ng albularyo. Ang kumukulong tubig ay pinapataka ng langis. Hinaluan ng papel na sinulatan ng dasal.
at saka ang sagradong tubig. Hinalo-halo ang lahat bago ibabad sa pinigang dugo mula sa ugat. Habang inaantay ang tamang oras ng paghango, binasa ng matanda ang libreta. May pagkumpas ng kamay pagkatapos at saka hinango ang kaldero. Inakala ni Uso na ipapainom ito sa kanyang ama, pero kumuha lamang ng 3 patak ng likido ang albularyo at saka pinainom sa isang sisiw. Pagkatapos, hinayaan niya itong lumakad palayo. Hindi naglaon. Bumaling sa ama at muling naglapat ng dasal. Nag-abot ng isang baso ng sagradong tubig. Paano na lang kaya kung kayong 3 inatake ng aswang? Hindi ako magkakandara pa sa paggagamot. Malaki ang tatrabahuhin. Bakit hindi na lang kayo nagmadali sa pagpunta dito? Pinansin pa talaga ang aswang. Susunod talaga yon kasi kayo ang gustong biktimahin. Hindi naman po namin alam na gano'n ang mangyayari, Manong. Si tatay po ba? Ligtas na? Oo, pagpapagaling na lamang ang kulang. Hayaan niyo siya rito sa tahanan ko para masuri at malapatan ng gamot kada oras. Sige po, si nanay po. Gusto ko masuri niyo rin. Tungkol ba ito sa napag-usapan nung nakaraan? Hindi na kailangan dahil sa puntong ito, kusang inalis ng aswang ang sumpa sa kanya. Nilipat sa tatay mo. Pero yun na nga, tinanggal ko na rin. Wala nang dapat alalahanin sa kalagayan ng ama mo, maayos na siya. Sugat na lamang sa balat ang aantay nating maghilom. Sa kabilang banda pala, kailangan nyo mag-ingat dahil duda ko sa aswang. Kung titigilan kayo, maibibigay akong tubig. Huwag nyo hahayaang malakaran dahil mawawala ang bisa. Huwag itrato ng basta-basta dahil banal na tubig to. Tumango si Uso. Tinanggap ang 2 garapan ng tubig mula sa albularyo. Binigay sa ina ang isa. Binulusa ang natira. Sa puntong ito, si Uso na lamang ang umuwi sa kanila. Inihabilin kay Mang Isot ang mga magulang para masigurado ang kaligtasan. Sa kabila ng kaganapan, patuloy pa rin ang buhay. Binenta sa bayan ng baka, alinsunod sa utos ng ina. Nagsugbit na rin ng itak at sako na sisidlan ng magagapas na talahib sa daan. Pagkatapos ng bentahan, nagmamadali sa pagbalik. Maghahanap pa ng mga dahon na pwedeng ipakain sa mga alaga. Sakto namang napadaan sa mayayabong na damo. Ginapas sa mga ito. Sa hindi inasahan lumitaw ang misteryosong lalaki. Sa pagkakataon, may hawak na karit. Masama ang titig. Natakot si Uso kung kaya't kumaripas. Malapit nang lumubog ang araw ng mga sandaling iyon, kung kaya't binilisan ng takbo sa takot na maabutan ng dilim. Idagdag pa ang aswang na nakasunod. Hindi naglaon. Humarang ito sabay titig. Unti-unting sumikip ang dibdib ni Uso. Nahirapang huminga sa hindi malamang dahilan. Sa isang iglap, nasa harapan na ito. Nanginginig ang buong sistema ng binata. Tanggap sa sarili na anuman ang kahahantungan, pero laking gulat nang magbago ang reaksyon. Sa halip na umatake, mababanaag ang takot sa muka. Dahan-dahang umatras. Unti-unting lumuwag ang paghinga. Nang maintindihan ni Uso ang nangyayari, sinubukan ang aswang. Humakbang siya. Siya namang pag-atras ng halimaw. Inilabas ng binata ang garapang naglalaman ng sagradong tubig. Winasiwa sa direksyon ng lalaki. Nang makatsyempo ay nagmamadali sa pag-alis. Isinumbong kay Mang Isyot ang kaganapan. Dito rin nagtanong ang binata kung ano ang laman ng garapa. Kung titignan, parang tubig lang. Pero batay sa reaksyon ng aswang, hindi masasabi na tubig lang. Hindi naman pinagkait ng albularyo ang katotohanan. Mula ito sa tangan ko.
Mutya ng tubig. Kaya nga sinabi ko na wag basta-bastahin dahil kaya nitong magtaboy ng halimaw kahit presensya lang ang gamit. Tignan mo, pinakita mo lang ang garapa, lumayo kagad ang nilalang. Kung ganun, mutya ang tubig na to? Ilan po meron kayo? Bigyan niyo po kami ng tag-iisa ni nanay. Kagaya ng sinabi ko, mula yan sa tinatangan kong gamit, hindi ang mismong mutya. Nasa akin yon. Kinakargaan ko lang ng dasal at bisa ng mutya ng tubig na yan para kahit papano epektibo pa rin. Bago pa lang ang kaganapan, kaya hindi nakakapagtaka na nagpakita sa inyo ang aswag. Huwag kang mag-alala. Mamaya lalabas ako. Sasadyain ko ang tahanan yon sa lilim ng siniguelas. Nang lumakad ang albularyo, nakiusap si Uso na sumama. Gustong makita ang gagawin ng matanda sa aswang. Nais masigurado na magbabayad ito sa lahat ng ginawa. Nagkaroon ng sagutan sa pagitan dahil ayaw ni Mang Isyot. Kaso mapilit ang binata. Sa huli ay hinayaan siya nitong sumunod, pero may kondisyon. Pagdating sa Talayban, tanaw kaagad ang tahanan sa lilim ng siniguelas. Ito rin ang unang pagkakataon na natitigan sa mahabang oras. Napailing si Uso. Nagsisisi kung bakit hindi napansin ang kakaibang dating nung una. Diretso sa paggagapas. Hindi na mag-uusisa dahil dahon-dahon lang naman ang pakay sa paligid. Ilang oras silang nag-abang, kaso walang senyales na may tao sa loob. Hinabaan ng pasensya hanggang sa lumitaw ang lalaki. Kaso madali silang napansin, kagad na tumakas. Nagabulan sa kung saan pero parang may sariling lagusan ang aswang. Sa kabila ng bisay na taglay ng mutya ni Mang Isot, nagawa pa ring isahan. Napansin ni Uso ang malalim na paghinga ng albularyo. Hindi man nagsasalita pero mararamdaman ang galit. Buong gabi, binantayan ng tahanan kaso lumipas ang mahabang oras. Hindi bumalik. Kung kaya't isinagawa ang kasunod na plano. May mga banga sa bakuran. May lamang tubig ulan. Sumambit ng orasyon si Mang Isyot habang pinapataka ng sagradong tubig at langis ang bawat lagayan. Pagkatapos nito ay nagmamadali sila sa pag-alis. Linggo ang lumipas. Unti-unting nakahinga si Uso dahil hindi nagpakita ang lalaki. Naisip na epektibo ang ginawa ng albularyo doon sa banga ng tubig. Umayos na ang pakiramdam ni Tatay Romel. Sa tahanan na nila nagpahinga. Kaunti na lamang tuluyan ng maghihilom ang sugat. Iniiwasan din muna ang pagpunta sa kung saang lugar para maggapas ng talahib o anumang dahon. Ang pinapakain sa mga alaga, puno ng saging at damo sa paligid. Sa oras ng pagsilong ng mga alagang pinastol, napako ang tingin ni Uso sa anino ng tao sa hindi kalayuan. Masyadong madilim sa baging iyon, kung kaya't hindi maaninag ang muka. Gayunpaman, kinilala ito ng bitbit na tubig. Hanggang sa mga sandaling ito, tinatangan pa rin ang garapa na bigay ng albularyo. Nagtaka dahil basa ang bulsa. Nang kuhain ay kumukulo. Sapat na senyales para masabing aswang ang nakita. Minadali ang pagliligpit ng mga hayop. Kumaripas ng takbo sa tahanan para balaan ang mga magulang. Tahimik na nagmamasid habang dinarama ang presensya ng nilalang. Hindi naglaon umalingaw-ngaw ang sigaw nito na parang naghahamon. Mariin din ang kaluskos na makuko at malalakas na yabag. Kanya-kanya sa paghatak ng patalim ang lahat, panlaban kung sakali. Hindi nagtagal, kumalampag ang bahagi ng dingding. Ilang ulit kinalmot hanggang sa nagdulot ng butas-butas. Mabilis ang kilos ni Uso,
para abutin ang lampara. Sinindihan, sabay hagis sa bintana. Swerte namang tumalsik ang gaa sa aswang kung kaya't kumalat ang apoy. Sa kabutiang palad na itaboy sa ganong paraan. Subalit ang inakalang tapos na. Isang maling akala. Dahil makaraan ang ilang oras, bumalik ang aswang. Mas mabangis. Mas malakas. Diyos Mia, anong gagawin natin? Papatayin tayo ng aswang na yan. Siya pa rin ba yung misteryosong lalaki sa ilalim ng siningkwelas? Wala hong iba. Siya lang naman ang naglalakas ng loob eh. Nang tumindi ang banta ng aswang, hindi lang dingding at bubong ang binutasan. Nagkaroon ng ideya si Uso ng makapa ang bulsa. Walang ideya kung gagana pero sinubukan pa rin. Sa sandaling dumaan ang nag-aapoy na bahagi ng halimaw, isinaboy ng binata ang likido. Diretso sapoy na siyang lalong nagpaliyab. Sa hindi malamang dahilan tumilapo ng aswang kasabay ng sigaw. Daing ng daing. Natatarantang lumayo. Makaraan ng ilang sandali tuluyang pumayapa ang paligid. Maasahan talaga ang gamit mula kay paring Isyot. Tignan nyo, naipagtanggol tayo laban sa aswang. Wag po tayo magpakampante, tay. Nawala yun kanina tapos biglang bumalik. Nay, binigyan ka rin ng garapan ni Mang Isyot, hindi po ba? Nasaan yun? Pwede nating gamitin laban sa aswang kung sakaling babalik. Kagad inabot ng ina ang hinihingi ng anak. Si Uso ang humawak nito dahil sa kanilang tatlo. Ang binata ang mabilis ang kilos. Buong gabi, nag-antay sila pero sa awa ng Diyos, tuluyang lumipas ang oras na walang banta. Kinabukasan pinunta ni Uso ang albularyo. Pinaliwanag ang nangyari kagabi, lalo na ang tulong na ibinigay ng tubig. Kaunti na lamang ang natira dahil nabawasan nung kumulo. Pero sa sandaling maihalo sa tubig, lalong lumiliyab ang apoy, daig pa ang gasolina. Yan ang nagpapatunay na pwedeng magkaisa ang tubig at apoy. Ganong kalakas ang bisa ng tangan ko na kayang makipagsabayan sa apoy para talunin ang aswang. Bukod doon, wala ka ba napansin na halimaw? Pisikal na anyo, kilos o kung anuman. Inalala ni Uso ang sandaling nakita ang aswang. Isa lang ang napansin, ang peklat sa balat. Hindi rin sigurado dahil sandali lang nakita, hindi masyadong nalinaw. Gayunpaman tuwang-tuwa si Mang Isyot dahil aniya, gumana ang ginawang orasyon sa tubig sa tahanan nito. Sinabihan ng binata na wag nang mag-alala dahil bilang lang ang araw ng nilalang. Hindi magtatagal, babawian din ang buhay. Sa kabila ng kasiguraduhan na winika ng albularyo, ayaw mapanatag ni Uso. Umepekto ang orasyon nito, pero nagawa pa ring umatake. Ito ang pinangambahan ng binata. Baka bigla na lang itong sumugod uli. Baka masaktan pa sila bago mangyari ang sinabi ni Mang Isyot. Sa takot na makasalubong muli ang aswang sa oras na gagapas ng talahib o anumang damo, nagpa siya na ibenta na lamang lahat ng alagang baka at kalabaw. Hindi na kayang isugal pa ang buhay para lamang sa paghahanap ng makakain ng mga ito. Kagad dinala sa bayan at saka pinagbili sa mga negosyante. Naging mahirap na rin para sa kanila ang paglabas kahit sa bakuran lamang, sa ideya na baka lumitaw bigla ang aswang. Lahat ng gawain nasa loob na. Paglalaba, paghuhugas, pagluluto, maging ang pagsisibak ng kahoy. Sarado pa sa lahat ng oras ang mga bintana at pinto. Umabot pa sa punto na kahit may kakatok o tatawag sa labas, kahit kilala, hindi sasagutin. Lahat ay nag-isip na baka ito ang aswang, nagpapanggap lamang.
Nang makabot ito sa albularyo, kagad na bumisita para alamin ang nangyayari. Sus Mariosep naman talaga paring Romel, Maring Doña Uso. Hindi nyo kailangang umabot sa ganito. Wala na kayong dapat pangambahan dahil sa mga oras na naghingalo ang mga aswang. Sinabi ko sa inyo ako nang bahala. Wala ba kayong tiwala sa akin? Hindi mo naman masisisi kung bakit kami nagkaganito. Ikaw ang nag-iisang saksi sa pambibiktima ng aswang na yon sa pamilya ko. Hindi mo ba naisip ang ganitong epekto? Takot ang pinag-uusapan dito, pare. Alam ko, pero natatakot lang kayo sa wala. Dahil ang aswang ay nasa tahanan niya na. Nag-iingalo, nag-aagaw buhay. Nag-aantay na lang kung kailan siya mamamatay. Kung gusto nyo puntahan natin para malaman nyo eh. Hindi naman sa wala kaming tiwala, Manong. Natakot lang talaga kasi kami sa karanasan namin eh. Kaligtasan ng bawat isa ang prioridad namin ngayon. Ang kaligtasan ay nakukuha ba sa pagkukulong? Ginagawa niyong mangmang ang mga sarili niyo. Mababaliw kayo kapag nagpatuloy ang ganyan. Tignan niyo ang labas. Wala namang aswang. Sa kabila ng pangungumbinse ni Mang Isyot, hindi pa rin bumigay. Naunawaan naman ni Uso ang punto. Ayaw ng albularyo na mabuhay sila sa takot, na umabot sa puntong tuluyan ng lamunin ng kilabot ang bawat sistema. Gayunpaman, mas matimbang sa kanila ang sariling paniniwala at desisyon. Hanggat hindi napapatunayang patay ang aswang, walang lalabas ng tahanan. Sa parte naman ni Mang Isyot, hindi niya kayang makita sa ganong kalagayan ang pamilya ng kumpare. Tinuring na kapatid si Tatay Romel, kung kaya't nahaplos ang puso nang makita itong nagtatago dahil sa takot. Nang makapagpasya, sinadya sa tahanan ng aswang. Palapit pa lamang nararamdaman na ang kalagayan nito. Nanlalaban sa pamamagitan ng orasyon, pero madaling nakokontra ni Mang Isyot. Matagumpay na nakapasok sa tahanan, naabutan sa loob, nakaratay at naghihingalo. Hindi maiwasang ngumisi sa nakita. Lumobo ang bawat bahagi na parang may tubig sa loob ng katawan. Ilang ulit akong dumaan sa lugar na ito. Nararamdaman ko may mali eh. Pero hindi ko na sana abot tayo sa punto na maghaharap tayong dalawa. Malas mo lang dahil pamilya ng kinakapatid ko ang dinali mo. Nagbigay na ako sa iyo ng babala eh. Kaso masyado ka nagmamatigas. Umatake ka pa ng ilang ulit. Ano ba talaga ang pakay mo? Parang gusto mo lang silang biktimahin eh, kahit nagbabala pa ako. Umungol ang lalaki na parang asong handang kumagat. Gayon pa man hindi hinayaang makapagsalita. Inilabas ang mutya ng tubig. Ikinabit sa leeg nito. Nilapatan ng orasyon hanggang sa unti-unting nalagutan ng hininga. Hindi nagtagal. Malamig na bangkay na lamang ito. Matapos makuha ang mutya, muling sumambit ng orasyon para burahin ang bakas ng pagsadya niya. Iniwang nakahandusay ang katawan ng halimaw. Nakarating sa pamilya ni Uso ang ginawa ni Mang Isyot. Ito mismo ang nagbahagi at para mapatunayan, sinama ang binata para masilip sandali ang bangkay. Sabihin mo kay paring Romel, kay Maring Donya, tama na ang takot. Pwede na kayong bumalik sa normal na buhay, kagaya ng nakasanayan. Wika ng albularyo. Bago pa ito makalayo ay nagpasalamat ang binata. Masyadong mabilis ang kaganapan na hindi napansin. Tapos na ang lahat. Hindi na malaya ng pamilya ni Uso na muli silang bumalik sa pag-aalaga ng hayop. Bumalik ang mga bakat kalabaw. Sama-sama sa paggapas ng talahib. Anumang dahon kung saan-saan. Pero sa pagkakataong ito, iba yung pag-iingat. Nabawasan naman ng pag-aalala dahil muling nagbigay ng sagradong tubig si Mang Isyot.
Bawat isa sa kanila, nararamdaman ng bisa nito. At higit sa lahat, wala nang nilalang na lumapit. Gayunpaman, naroon pa rin ang tinatawag na trauma. Makakita ng kapwa manggagapas, hindi may iwasan na maaalala ang karanasan nang minsan nilang makita ang aswang sa ilalim ng sinigwelas na pinatay ng napakalakas na tangan na mutya ng tubig. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Wilma. Taong 1973. Bukidnon. Laki sa pamilyang isang kahig isang tuka. Kaya nang makakilala ng mayamang lalaki, hindi na nag-atubili si Wilma na magpakasal. Naging katawa-tawa pa dahil ilang araw pa lang sila nagkakilala, kasal na kaagad. Sa munisipyo pinarehistro ang kasal na walang dumalong kaanak. Pagkatapos ito, iniwan ng pamilya para sumama sa asawa. Sa katunayan, kinasusuklaman ni Wilma ang sariling pamilya. Sino ba naman ang hindi? Kung tratuhin ka, mas mababa pa sa basura. Mahirap sila, kapos sa lahat ng aspeto, pero hindi man lang siya binigyan ng halaga bilang anak o bilang tao man lang. Mabibilang sa daliri kung ilang beses pinakitaan ng kabutihan. Madalas bugbog sarado ng ama. Pinagbubuhatan ng kamay ng ina. Tinutokso ng mga kapatid. Dahil hindi maramdaman ang pagmamahal sa mga ito. Naglayas. Namuhay sa lansangan, nanlilimos, hanggang sa araw na dumating si Hari. Bigla na lang dumating ang binata unang nagbigay ng perang papel kay Wilma. Nagsimula ito ng usapan hanggang nagpatuloy. Bumibisita araw-araw. Nagdadala ng damit, pagkain, nagbibigay ng pera. Umabot sa punto na rumenta ng bahay na matutulugan. Sa paglipas ng araw nagtapat ng tunay na pakay. Sinabing naghahanap ng mapapangasawa dahil gustong magkapamilya. Diretsyang inalok si Wilma na kaagad namang pumayag. Dinala siya ni Harry sa isang probinsya. Namuhay bilang mag-asawa sa malawak na sakahan. Pero kailanman, hindi nagtrabaho sa taniman dahil may mga trabahador na gumagawa nun. May katulong din sa tahanan kung kaya't wala talagang gawain ang dalaga bagay na ikinatuwa. Trinato ng asawa na parang prinsesa. Humantong sa punto na nagdadalang tao. Masayang masaya si Hari. Dahil ito ang pinangarap magmula ng ikasal. Nagsuhol ng magbabantay at sinigurado na walang mangyayaring masama habang pinagbubuntis ang anak. Subalit ang pinagtataka ni Wilma, hindi siya pinapayagang pumunta ng ospital para ipasuri ang kalagayan. Palagi may dahilan ang asawa para hindi matuloy. Ito pa mismo ang naganap ng komadrona. Nung una ay tumutol siya dahil ang dinalang manang ay may kakaiba sa pagkatao. Madilim ang ora. Kung makatitig ay parabang may gagawing masama. Mabigat ang pakiramdam sa tuwing nasa paligid ito. Kinikilabutan siya kapag dadapo ang mga palad sa kanyang tiyan. Kakaiba din ang pamamaraan. May mga binubulong na kataga. Mahirap maintindihan dahil sa lengguwaheng ginagamit. Pero dahil sa panghihikayat ng asawa na makisama sa komadrona, wala nang nagawa si Wilma. Linggo-linggo kung dumalaw si Manang Rosario, may dalang iba't ibang uri ng maninipis na sanga at ugat. Idagdag pa ang langis na matapang ang amoy. Hindi makakareklamo si Wilma dahil ang asawa sa tabi ay ngiti ng ngiti. Walang mapagsidla ng tuwa sa ideya na malapit ng masilayan ang anak. Bago sinimula ng pagsusuri,
pinapalabas lahat ng tao sa silid. May iwan ang dalaga kasama ang komadrona. Bakit sa tuwing dadalaw ako, nararamdaman ko ang takot mo? Nag-iisip ka ba ng masama kapag nandito ko? Huwag kang mag-alala. Dahil pagkatapos ng panganganak, hindi na tayo magkikita. Lumalabas lang naman ako kapag may inuuwing buntis sa mga anak ni Javier. Sisimulan ko na ang pagsusuri. Huwag kang malikot. Napalunok si Wilma. Maraming katanungan pero hindi nagawang magsalita. Nangingibabaw ang takot sa presensya ng komadrona. Nakatingala lamang ang dalaga habang dinarama ang kamay ng matanda sa tiyan. Banayad ang haplos nito, pero hindi maiwasang kilabutan, lalo pa sa tuwing dadampi ang langis. Dinikdik na sanga, maging ang ugat. Lalong-lalo na ang pagbulong ng mga salita. Hindi naglaon. Napatiimbagang sa pagsipa ng bata sa sinapupunan. Isang beses lang ito, pero nagdulot ng pagkataranta. Iba ang kilos sa loob ng katawan na para bang mabangis na nilalang. Hindi na nakapagpigil. Inipon ng lakas para makapagsalita. Anong nangyari? Bakit parang iba yata? Kanyan talaga kapag anak ng hindi pangkaraniwan. Pagkalabas ng bata, magugulat ka na lang sa kakayahan niya. Bagay na hindi tataglayin ng ordinaryong sanggol. Lalong kinilabutan si Wilma sa tugon ng komadrona. Umalingaw-ngaw sa gilid ang halakhak nito. Matapos ang mahabang pagbigkas ng salita, maging ang paghaplos ng tiyan, tinigil ni Mang Rosario ang pagsusuri. Walang pagdadalawang isip na lumabas ng silid. Ni hindi man lang tinulungan si Wilma na mag-ayos. Inantay ko may papasok ba para umalalay sa pagbangon. Pero pagkadismaya ang bumungad kay Wilma, walang pumasok sa kwarto. Wala ring maririnig na boses sa labas. Sa oras ng hapunan, nag-iba ang pakikitungo ng asawa. Ngumingiti pero hindi umaabot sa mga mata. Nagbago ang trato. Kung dati mahal na mahal, ngayon ay parang unti-unting pinaramdam na hindi siya kailangan sa oras na mailuwalang sanggol. Hindi ito umiimik. Panaykain hanggang sa matapos. Bago tumayo, nagsalita si Wilma. Harry, anong meron? Bakit parang nanlalamig ka na? May problema ba? Sinubukang abutin ng kamay ng asawa pero umiwas ito. Wala naman. Bilisan mong kumain at matulog ka na pagkatapos. May lalakarin lang ako ngayong gabi. Mahalagang bagay para sa anak ko. Huwag mo kong antayin. Bukas pa ako babalik. Bagaman sumagot, bakas na bakas ang panlalamig. Umalis ito na hindi man lang humalik sa noo, bagay na palaging ginagawa noon. Dahil sa kilos ng asawa, dito sinampal ng katotohanan si Wilma. Aniya sa sarili, marahil ang pakay ni Harry ay ang magkaanak, hindi ang malin siya. Naunawaan ang matatamis na salita dati, ang magalang na pagtrato. Lahat ng ito ay para lamang makuha ang loob niya. Ngayon na pinagbubuntis ang bata, nagsimulang magbago ang lahat. Kinabukasan bumalik ang asawa. Napako ang tingin ni Wilma sa dala nitong pusa. Kulay itim pero kakaiba ang presensya. Nanlilisik ang mga mata. Walang kurap na nakatitig sa kanya. Kinilabutan siya sa hindi malamang dahilan. Hindi lang yun. Halos linggo-linggo umaalis si Larry. At sa bawat pagbalik, pusang itim ang bitbit. Walang ideya kung saan ito tinatago dahil wala naman sa tahanan. Sa tuwing magtatanong ay hindi rin sasagot. Pero matapos ang pusa, uwak naman ang dinadala ni Harry. Walang pinagkaiba. Nanlilisik ang mga mata. Nakakakilabot ang presensya.
At ang pinakamalala, ito ang gumigising tuwing umaga. Magsisimula pa lang ang araw pero takot kagad ang sasalubong. Habang siya ay naguguluhan sa nangyayari, tuwang-tuwa naman ang asawa. Hari, aminin mo nga sa akin. Ano ba talagang balak mo? Hindi mo na ako napapansin, oh. Natatakot na ako. Huwag ka matakot sa kilos ko. Ang dapat mong katakutan yung nasa sinapupunan mo. Hindi mo mauunawaan sa ngayon pero pagdating ng araw, kapag nasilayan mo ang bata malalaman mo. Wika ni Harry. Ngumiti pa ito ng nakakaloko. Napalunok si Wilma sa tugon ng asawa. Nagmamadaling pumasok ng silid. Hindi na kaya pang harapin si Harry kung puro pananakot ang sasabihin. Wala na siyang ideya sa nangyayari kung kaya't naisipang tumakas. Ang problema, bantay sarado ng mga trabahador ang paligid. Dito lang din napansin na maging ang mga ito, maging ang mga katulong ay may kakaibang kilos. Hindi nagsasalita. Tumitingin lamang, nakakakilabot pa ang itsura. Naganap ng paraan para makaalis subalit anuman ang gawin, palaging may nakatingin. Walang magawa kundi magtiis at lihim na alamin ang kaganapan. Isang hapon narinig ang pag-uusap ni Harry at Manang Rosario. Malapit nang lumabas ang bata. Uwi ka sa inyo kasama yun. Anong gagawin mo sa asawa mo? Iaalay mo ba sa iyong ama o bibitayin? Hindi ko alam. Hindi ko naisip yan. Mabuting tao si Wilma. Siguro ibabalik ko sa kanila. Ang bata lang naman ang kailangan ko. Hindi matutuwa ang tatay mo kapag yan ang nangyari. Tradisyon ng angkan mo na ialay ang asawa sa kanilang ama o hindi kaya bitayin. Walang sino man ang makakaalis sa kapalarang ito. Pag-iisipan ko pero sa ngayon, ang bata ang inaalala ko. Sana kasing lakas niya si tatay para hindi ako mapaya. Kung ang bata sa sinapupunan ng pag-uusapan, wala kang dapat ipag-alala. Dahil ngayon palang ramdam ko na ang lakas niya. Higit pa sa iyong ama ang kakayahan. Mahaba ang pag-uusap, pero wala ni isang naintindihan si Wilma. Dali-daling bumalik ng silid at inalala ang kalagayan nang masipat ang trabador na dahan-dahang nagsisialisan. Muling naisip ang pagtakas. Sa kabutiang palad nakaalis sa lugar, paika-ikang naglakad sa gitna ng gubat. Tuwang-tuwa na sana, pero laking gulat nang bumungad si Manang Rosario. Paglingon, naroon ang iilan sa mga trabador. Walang sabi-sabi, kinaladkad siya pabalik ng tahanan, nakatanggap ng sermon mula sa asawa. Sumagot si Wilma pero sinampal lamang siya. Kagad namang humingi ng tawad si Harry pero hindi ito sapat para burahin ang pagdududa niya. Hindi naglaon. Sa paglipas ng buwan isinilang ang sanggol. Ito na yata ang pinakakinakatakutang silid na pinasok ni Wilma. Maraming nakasinding itim na kandila. Mga uwak at pusang itim na inuwi ng asawa. Dagdag kilabot pa ang mga katagang sinasambit ni Manang Rosario. Nasa tabi si Harry. Ngiti-ngiti. Hindi makapag-intay na masilayan ang bata. May kung anong ritual pang ginawa si Manang Rosario. Kinatay ang itak. Ang dugo nito ay pinahid sa tiyan ni Wilma. Hindi siya makapalag dahil nakagapos at may takip ang bibig. Pagkatapos ng dugo, langis naman ang pinahid. Hinilot ng hinilot hanggang sa napansin na lamang na nasa bisig ng kumadrona na ang bata. Hindi niya ito namalayan. Hindi inabot sa kanya ang bata. Diretso ito sa ginuwit na bilog ni Manang Rosario. Sumasabay na rin si Harry sa pagsambit ng mga kataga. Hindi naglaon bumigat ang presensya ng silid. Humuni ang mga uwak. Sobrang gulo ng kaganapan.
Hanggang sa narinig ni Wilma ang iyak ng bata. Kaso nga lang takot ang bumungad sa kanya dahil para itong mabangis na hayop. Hindi nagtagal pinakita ng asawa ang sanggol. Itim ang balat. Nanlilisik ang mga mata. Mahaba ang mga kuko. At ang salitang sumagi sa isip, walang iba kung hindi aswang. Nang tumagal inantay si Wilma. Pagmulat ibang kwarto na ang kinalalagyan, saktong pumasok ang asawa, karga-karga ang bata. Takot kagad ang naramdaman ng maalala ang kaganapan kagabi. Pero lalo lang siyang naguluhan dahil nang ibigay ni Hari ang sanggol. Normal naman ito. Maimbing ang pagtulog. Parang ordinaryong bata katulad ng karamihan. Nagtatakang tumitig sa asawa. May nangyari kagabi ah. Anong ginawa niyo? Meron ba? Parang wala naman. Wilma, yakapin mo na maigpit ang bata. Namnamin ng sandali na nasa ganyang kalagayan pa siya. Dahil sa oras na maging ganap yan, hindi mo na mahahawakan. Ano bang sinasabi mo? Anong ginawa mo sa anak kong hayop ka? Hindi siya sinagot ni Hari. Kalmado itong umiwas ng kwarto. Si Wilma sa kabilang banda. Tinitigang mabuti ang anak. Hindi maiwasang maiyak habang humihiling na sana guni-guni ang kaganapang kagabi. Pero sa paglipas ng mga araw, buwan, nang matuto ng maglakad ang bata, dito nalinawan ang lahat. Isang gabi habang nagtitimpla ng gatas sa kusina, narinig ang kakaibang ingay sa itaas. Nagmumula sa kwarto kung saan siya nagluwal. Sa tulak ng kuryosidad, sinilip niya. Hindi inaasahan na makikita ang anak doon. Isa-isang kinain ang mga uwak. Ang malala pa, ang mga pusa ay hindi na pusa. Nagbago ang anyo ng mga ito at naging ganap na aswang. Nang lumingon ng bata, nanigas si Wilma sa kinakatayuan dahil maging ito ay naging ganap na halimaw. Kagad sinarado ang pintuan, nagmamadaling umalis. Sa puntong ito tuluyan siyang nakalayo sa lugar. Taon nang lumipas. Walang balita si Wilma sa bata o asawa man lang. Iniwasang maisip dahil sariwa sa alaala ang mga kaganapan. Hanggang ngayon ay natatakot pa rin. Isang araw, habang nagtsatsaga sa paghuhugas ng pinggan sa maliit na karinderya, nasipat si Hari sa hindi kalayuan. Nakangisi at kumakaway. Kagad nagtago pero walang magawa nang lumapit ito. Hindi ka man lang nagpaalam. Bigla ka na lang nawala. Sa tingin mo ba tamang iwanan ng asawa at anak? Hindi mo ko matatakot, Hari. Hindi asawa at anak ang iniwan ko, kundi mga demonyo. Kung alam ko lang na halimaw ka, sana hindi na ako sumama sa'yo. Matapos mong maramdaman ang ginhawa sa buhay, ganyan ang isusukli mo. Wala kang utang na loob. Tandaan mo, basura ka lang nang dinampot kita rito. Basura na akong basura, pero hindi ako sasama sa halimaw na katulad mo. Aswang! Hindi inasahan ni Wilma. Sa paglipas ng taon, bumalik siya sa poder ng asawa. Sa pagkakataong ito, sa tahanan ng biyanan dinala, bumungad ang nakangiti nitong ama. Gustong yumakap pero kagad nag-iwas. Dumako ang tingin sa batang nakaupo sa tabi. Kumakain ito ng hilaw na karne. Napalunok ng laway si Wilma. Lumaki ang bata sa piling ng mga halimaw. 3 taon pa lang ito, pero nararamdaman ang kasamaan sa pagkatao. Hindi niya tuloy mabilang kung ilan na ang nabiktima. Tila naman nahulaan ng biyanan ang nasa isip. Sa kabutiang palad, hindi pa ng biktima ng tao ang apo ko. Hayop pa lang ang pinagkakabalahan. Huwag kang mag-alala dahil puro hayop pa lang ang tinitikman ng bata. Sayang lang, hindi mo nasaksiyan ang mga sandaling yon. Wika ni Mang Ponce na ama ni Hari.
Kaya nga ako umalis eh. Hindi ko masikmura na may kasama akong aswang sa iisang bubong. Bakit nyo ba ako pinabalik? Anong kailangan nyo? Gagawin nyo ba akong hapunan? Nagbago ang reaksyon ni Mang Ponce. Lumapit kay Hari at sinabi kung ano. Kagad kinaladkad ng asawa patungo sa isang silid upang doon ikulong. Habang nag-aantay kung ano ang mangyayari, pagsapit ng gabi dinalaw si Wilma ng sariling anak. Kumatok ng kumatok. Hindi siya sumagot. Sumilip sa ibabang siwang ng pintuan. Nakita ang dalawang maliit na paa. Maririnig ang hagikgik ng bata. Hindi nagtagal biglang tumahimik at nagsimulang bumalot ang kilabot. May mga yabag sa dingding, sa kisame, hanggang sa paglingon. Nasa loob ang bata nang hindi namamalayan. Ang mukha nito ay bahagyang umitim. Mapupula ang nanlilisik na mga mata. Matutulis ang mga ngipin at makuko. Maliit mang tignan pero mabangis. Nanginginig si Wilma pero sinubukang kumalma at kausapin ng bata. Hindi nagtagal ay unti-unting bumigay. Bumalik sa normal na anyo. Dahang-dahang gumapang palapit. Niyakap niya ito. Naluluwang kinantahan hanggang sa makatulog sa bisig. Sa mga sandaling yun, walang ibang nais kung hindi tulungan ang bata na makabalik sa normal. Naiplano sa isip ang paghingi ng tulong sa manggagamot o albularyo. Inalala ang mga panahon na minsang may dumadayong manggagamot sa bayan. Ilang ulit din siyang nagpasuri dito nung palaboy-laboy sa lansangan. Naudlot ang pagbabalak nang pumasok si Hari. Kinuha ang bata sa kanya para patulugin sa kabilang silid. Hinayaan na rin siya nitong makalabas ng kwarto. Wilma, umalis si tatay dahil may mahalagang pupuntahan, kaya pwede ka maglibot sa lugar. Pero tandaan mo kapag nakabalik siya, kailangan mong magpakabait. Isang pagkakamali mo lang, magiging hapunan ka niya. Sabihin mo nga sa akin, anong klase ba talaga yung pamilya mo? Hindi mo pa rin ba nauunawaan ang lahat, Wilma? Patawad kung niloko kita. Pero gusto ko malaman mo na naging totoo din ako sa'yo kahit papano. Ang kaso, kailangan kong sundin ang kagustuhan ni tatay kung gusto ko pang mabuhay. Tradisyon ng angkan na maganap ng mapapangasawa ang bawat lalaki. Kailangan magkaanak. Habang nasa sinapupunan may mga ritual na ilalapat para sa kapakanakan ay ganap ng aswang. Pagkatapos nun, ang asawang babae ay aalay sa biyanan para maging hapunan pagsapit ng kabilugan ng buwan. Hindi ko kayang gawin yon, kaya nakiusap ako kay Tatay Ponce na wag ikaw. Sa kabutihang palad, nakinig naman siya. Hindi alam ni Wilma kung matutuwa ba siya o hindi. Ang tanging sigurado sa mga sandaling ito, nasa panganib ang buhay niya. Walang pinaniwalaan sa mga sinabi ng asawa. 10 oras ng bulabugi ng angil. Magkasama sila sa silid ni Hari, pero sa kabila ng malakas na ingay, mahimbing ito. Pagsilip sa labas, kasalukuyang nag-aaway ang mga aswang sa mismong bakuran. Nasipat sa tabi ang bata, tuwang-tuwa habang nanonood. Hindi makapaniwala si Wilma sa nasaksiyan. Ginising ang ama. Ito mismo ang nagpariwanag na normal ang kaganapang iyon sa pamamahay nila. Huwag ka mag-alala. Katuwaan lamang yan na makatulong dito sa bahay para libangin ang anak natin. Tignan mo, masayang masaya si Jan. Nagpatuloy ang tagpo. Hanggang sa masipat ang ligaw na baboy ramo. Nabaling ang atensyon ng mga aswang. Hindi naglaon ay hinabol. Kagad siyang sinaway ni Hari dahil susundan ni Wilma ang anak. Hayaan mo ang anak natin na gawin ang kagustuhan niya. Habulin man ang baboy ramo o kahit anong uri ng hayop. Huwag mong papakialaman dahil alam niya ang gagawin niya. Kagaya ng sinabi nito, makaraan ng ilang oras bumalik ang bata.
Buhat-buhat ng katulong habang ang isa ay hila-hila ang tinugis na baboy ramo. Parehong may dugo sa bibig. Kaunti na lamang ang natira sa parte ng hayop. Kumatok ang katulong. Nakangiting binalik ang bata. Busog na po si Jan. Pwede niyo na pong pagpahingahin. Nakatitig lamang si Wilma. Binaba ng katulong ang bata. Ito mismo ang naglakad papasok. Diretso sa tabi ng ama at natulog. Hindi magawang sumampa sa higaan. Kahit mag-ama niya ang dalawa, naroon pa rin ang takot para sa sarili. Kinabukasan bumalik si Mang Ponce dala ang grupo ng mga kaanak. Lahat ng mga ito ay tuwang-tuwa nang makilala si Jan. Samantalang masama ang titig kay Wilma. Magkarap ang lahat sa hapag. Kanya-kanya ng kain. Kahit iba't ibang putahe ang nasa harapan, hindi pa rin may kakaila ang katotohanan. Karamihan sa mga ito ay mula sa laman ng tao. Pigil ni Wilma ang sikmura. Gusto nang umalis subalit pinigilan ni Harry. Kabastusan nito para sa bisita. Maganda ang asawa mo, Harry. Pero anong nangyari sa tradisyon ng pamilya natin? Sinilang na ang bata. Malakas. Taglay ang dugo ng ating angkan. Kaya bakit boy pa rin hanggang sa mga oras na itong babae? Hindi ba dapat nasa sikmura na yan ang iyong ama? Wika ng matanda. Ina ni Mang Ponce, lola ni Harry. Lola, nag-usap kami ni tatay tungkol dito. Nakapag-alay na rin ako sa mga ninuno natin at kay tatay mismo. Hindi man laman ng aking asawa, pero sigurado ako mapapanatili ang tradisyon ng angkan. Mapapanatili, pero hindi laman ng iyong asawa ang inalay. Harry, mali ka ba ng intindi sa ating tradisyon? Alam ko po ang tradisyon. Ang sabi, kapag nakapag-asawa ang miyembro ng lalaki ng pamilya, layunin niyang maganap ng asawa na makapagbibigay ng anak. Sa oras na mailawalang bata, kinakailangan mag-alay ng laman sa biyan ng lalaki upang mapagpatibay ang lahi. Malinaw na sinabing mag-alay ng laman, pero kailanman hindi binanggit na asawa ang ihalay. Hindi ho ba, Tatay Ponce? Hindi mawari ni Wilma kung papaniwalaan ng asawa. Pinagtanggol siya nito laban sa sariling pamilya. Sa puntong ito, ramdam na ramdam niya ang galit ni Harry. Masama ang titig sa bawat taong nakaupo sa hapag. Maging si Mang Ponce, nakayuko lamang ang ulo. Tumango sa tanong. Nahihibang ka ba? Hindi marunong magmahal ang angkan natin. Kaya wag mong sabihin mahal mo ang babaeng yan para ipaglaban sa amin. Lola, naging mabuting apo ko sa inyo. Magmula pa noon. Kaya wag niyo po sanang kontrahin ang desisyon ko. Walang gagalaw kay Wilma hanggat nabubuhay ako. Nagtinginan ang lahat ng tumaasang tensyon. Kagad nagsalita si Mang Ponce. Nilihis ang usapan. Pagkatapos ng salo-salo nagpaalam si Wilma, sumama naman si Harry sa kanya. Walang imik sa biyahe. Hindi na mabilang ang oras sa haba. Ni hindi na alam kung saan panig ng bansa dahil makailang ulit lumipat ng sasakyan. Sumakay ng barko, bus, motorsiklo, umakyat ng kabundukan, tumawid ng sapa, naglakad pa sa malawak na kagubatan. Tumigil sa liblib na lugar. May mga tao roon. Pinatuloy ang mag-asawa. Iniwan siya ni Harry sa mga ito at naghabilin. Ako na ang bahala sa anak natin. Ikaw na rin ang bahala sa sarili mo. Ano man ang mangyari, huwag kang babalik sa lugar. Kung sakaling may makasalubong ka na miyembro ng pamilya ko, lumayo ka. Magtago. Huwag mong hayaan na mahuli ka. Dahil sa oras sa mangyari yon ay mamamatay ka. Ito ang mga impormasyon na iniwan. Namuhay siya sa piling na mag-asawang Mang Lito at Aling Monica. Ang mga ito ay magulang ng asawa ng nakakatandang kapatid ni Harry. Nang magkagipitan noon, nasawi ang kapatid.
Si Hari naman ang nagtakas ng babae. Subalit nang makatagpo ang landas sa bayan, inatake at nasawi. Nagpatuloy sa buhay si Wilma. Isang araw nagmamadali sa pag-impake. Nilisan ang lugar at lumipat sa ibang probinsya. Sakalang sinabi ni Mang Lito ang dahilan. Si Hari mismo ang nagtimbre na umalis sila dahil pinapahanap ni Lola Maring. Hindi makapaniwala na hanggang sa panahon na yun, may pakialam pa rin ang asawa. Matagal nang walang balita rito. Walang ideya kung ano ang nangyari lalo na sa anak. Gayunpaman, naniniwala siyang si Hari ang bahala dahil pareho naman silang may dugong aswang. Inalala na lamang ang sarili dahil siya ang inahanap. Inakala ni Wilma na yun na ang huling paglipat. Hindi pa pala. Nasundan pa ito sa pagkakataong sa syudad na naninirahan. Naisipan na mag-asawang Mang Lito at Aling Monica na subukan ng syudad. Ilang probinsya ang nilipatan, palaging natutuntun. Ngayon sa kabutiang palad lumipas ang dekada wala nang balita sa angkan ni Hari. Sa hinaba ng panahong dumaan, hindi maiwasan ni Wilma na masabik sa mag-ama. Kahit humantong sa ganito ang lahat, may bahagi pa rin sa pagkatao na gustong makasama sa normal na paraan. Subalit hindi mababali ang katotohanan na aswang sila Larry. Sabik man na makita at makasama ang mag-ama. Alam ni Wilma na hindi pwede dahil maaari siyang mamatay. At higit sa lahat, kapag patuloy pang pinaglaban ni Hari ang kanyang sarili na magsama silang dalawa, maaaring maging si Larry at ang anak nila ay patayin na ng angkan. Lubusan ang tinanggap ni Wilma na kailanman mas malakas ang paniniwala ng lahi kumpara sa kanilang pagmamahalan. Kailanman hinding-hindi nila mababali ang tradisyon.